Hello guys. Hello guys. Good afternoon everyone. And happy Easter po sa inyong lahat. Happy Easter guys. Sana ay okay ang ating mahal na araw at peaceful, masaya, at siyempre alam niyo na, free sa kahit anong masakit ng ulo. So, ngayon dito sa amin guys, ang panahon ngayon is nasa 18 degrees Celsius at springtime pa kami. So, ngayon guys, samahan niyo po ako mag-drive. Tayo ay pauwi na. Papunta tayo doon sa ating isang anak at mag-celebrate ng ng Saturday Easter. Kasi nga duty ko kanina kaya ngayon pa lang pauwi. Tapos papunta na tayo sa kanya. Ang baho ng ng field, meron silang nilagay na dito. Yung parang ng mga baka at saka mga kabayo. Yung mga dumi kasi ng kabayo, iniipon nila yon. Tapos sinasabog nila sa taniman ng mga mais or kalabasa kasi di ba pang yun, pang abono, di ba? Dagdag abono yun. So dito dandahan tayo kasi pwedeng lang 45. Kasi kung mabilis yung pagpatakbo, Diyos ko, magbabayad tayo ng penalty. Dito pa naman grabe sila, stricta sila sa sa pag-drive. Mayroong mga part, lalo na sa mga baryo-baryo, saka mismo sa city, palagi lang tanda ng pagtakbo, palagi lang nasa 50 kilometers per hour or minsan mayroong mga sign na 30 lang, ganyan, 30 or 20. Grabe ang init sa loob ng sasakyan kasi kapag sa labas medyo mahangin-hangin siya ng kunti, pero pag nasa sasakyan ka, grabe ang init. Sa atin baliktad pag sa labas sobrang init, dito naman baliktad, sobrang malamig naman, lalo na kapag winter time. O yan na, nahulog na. So nahulog na ang ating cellphone. So tabi muna tayo doon kasi bago ako mag-stop, tabi muna tayo dahil anytime nag-aano yung mga dumadaan yung mga sasakyan. So hindi tayo pwede mag so dito mag-stop lang ako sa dito lang para patayo lang natin yung cellphone kasi nahulog. So yun guys, tuloy ang ating pag-vlog kasi ganito talaga kapag pag nagba-vlog tayo tapos walang walang maayos na dandahan lang ako. So, or inom lang muna tayo saglit kasi wala akong tubig na baon ngayon kaya ito lang yung natira ko kahapon na ininom. So, inumin natin kasi hindi naman masisira agad dahil malamig na sa gabi. Cheers guys, cheers. Hindi ko lang pinapakita yung pangalan para hindi tayo mag-commercial. Minsan lang ako umiinom sa mga gatid. Ganun nitong mga plastic na to kasi dahil nga sa mga microplastic na sinasabi natin. So mas maganda guys, alam niyo ganito. Ang mga anak natin, sanayin natin sa sa tubig. Sa tubig at saka kung iinuman, alam nyo guys, ganito yun pag gusto ninyo talaga na yung mga anak ninyo hahaba ang buhay, ang gagawin ninyo is sanayin nyo ninyo sa tubig, or kung mineral man dapat nasa ayan guys, pakita ko sa inyo. Ayan, ang ganda ng bulaklak, diba? Ayan, ganda, yan. Ayan na yung mga cherry blossom ngayon dito. Ayan, ganda, grabe, ganda. Diyos ko, grabe yan. Gustong gusto ko picturean yan, videohan. Videohan ko yan ng lang. Videohan ko yan siya ng nag-iisa lang kasi ang ganda talaga. Grabe guys, yan yung gustong gusto ko dito sa Austria.
Europe kami, kasi ang mga cherry blossoms dito sa ganitong oras, ang ganda, ganda, lalo na sa Vienna City, tsaka sa Japan yan, yung ano, sa ano nila dun eh, diba? Yung attraction nila sa mga ano, sa mga ano nila, turista. So ngayon guys, balik tayo doon sa mga inumin, kasi nga dahil sa microplastic na yan, lahat ng mga inumin na nasa plastic is meron talagang na kasama dyan na mga naiinom natin. So ngayon, ang mas maganda is ang gawin ninyo is sanayin natin ang mga anak natin sa inuming di bote, sa bote talaga, huwag sa plastic. Kasi ang plastic kapag matagal is talagang meron dyan na natutunaw talaga, tapos iniinom na natin. So unhealthy yun, kasi hindi hahaba ang ating buhay sa mga ganyang bagay. So magiging wise na tayo. Kaya ngayon, pag bumibili na talaga ako mga mineral water na yan, liputin na talaga. Hindi na ako nagbumibili sa plastic kasi, yun nga. Kasi lalo na bunso ko, 11 pa lang. Yung isa, 24. Yung isa, 29. Diyos ko Maria. Maniwala kayo. Kung mga anak natin masanay sa plastic na yan, Diyos ko, naiinom nila yan eh. So, kaya ang maganda talaga is ano ng mga bata, kalusugan. Kung pag mula baby pa lang, sanayin na natin sila sa bote is mas maganda. Kahit paano makatulong mo yun sa kalusugan nila. Kasi imagine nyo, tayong mga nanay, umiinom tayo sa mga plastic na tubig. So, doon pa lang, yung baby pa lang sila, meron na sila microplastic na yun. So, hulog na naman yung ating silko. So, ayun guys. Kasi wala pa akong, hindi pa ako nakabili yung para sa sasakyan. Meron akong binili dati, kaya lang nasira. So, ayun. Kaya tayo mag-stop
mas maganda is mag-ready na kayo. Ibig sabihin, mag-ready na kayo sa mental, physical na struggles na haharapin ninyo at challenges. Kasi ibig sabihin sa abroad ay malayo at ibang layo. Number one, abroad, super layo at ibang layo. So, ibig sabihin, hindi tayo pwedeng hindi natin pwedeng palaging sabihin na kasi ganito sa Pilipinas, kasi ganito sa Pilipinas, kasi ganyan, ganyan. So, huwag natin sabihin, guys. Kasi pag sinabi natin yun, ang mangyayari, ano tayo, kumbaga, grabe, sakyo na yun, grabe yung motor yun. Ganda. So, saan na yung cellphone natin? Yun. So, ang mangyayari, guys, so, pasensya na guys kasi nahulog yung cellphone natin. So, ngayon, ang mangyayari kasi kapag hindi kayo ready sa inyong pag abroad, ang mangyayari is ma-depress kayo. Tapos, atakayin kayo ng sobrang lungkot. So ngayon, dapat maging ready na kayo na pag nasa abroad na kayo, nag-iisa na lang kayo, palagi kayo nag-iisa. At saka kung may mga kaibigan man kayo, ay ang ganda ng motor, oh, tingnan nyo, tatlong tatlong gulong, ayan, oh. Tatlo yung gulong niya pero ang ganda, oh. Bilis, grabe. So ngayon guys, ganito, kung meron kayong mga kamag-anak or kayo mismo na gusto nyo mag-abroad, is magiging ready kayo. Sa mental, lalo na sa physical. At sa abroad ay hindi uso yung katulong at hindi yung utos ka ng utos or pakisuyo ka ng pakisuyo. Hindi ganun. Hindi palaging ganun sa abroad. Kung mayroon man, is paminsan-minsan okay. Gagawin ninyo yun. Pero hindi palagi kasi nga ang mga tao sa abroad is palaging busy. So ganun ang gawin ninyo guys. Ano? Sumusunod kasi sakit sa atin kaya hindi ako pwedeng magbagal gagalit sila. Dito kasi sa tinatakbuhan natin ngayon, allowed dito ang 80 kilometers per hour. So ngayon, tawag doon, ewan ko kung tama ba yun sa English. Dito kasi German, so hindi ako masyadong sure kung tama yung sinasabi ko. Basta sa mga barangay, sa mga baryo-baryo, 50 lang ang allowed. Ayun, pag nasa labas ka na, pag puro field na yung dinadaanan mo, so pwede ka na magpatakbo ng 100. So guys, balik tayo doon sa mga gusto makarating ng abroad. Palagi ninyong isipin na wala kayo sa Pilipinas. Palagi ninyong isipin wala yung nanay ninyo sa tabi, wala yung kapatid niyo sa tabi, wala yung auntie ninyo sa tabi ninyo. So, pero nagawin ko na ibig sabihin ayun na hindi na siya nakahintay, so overtake. So ngayon ang gawin niyo guys is pag nasa ibang bansa na kayo mismo kumilos. Halimbawa lalo na sa pagdating sa inyong kontrata sa trabaho, alamin niyo yun. Huwag ninyong pag sinabi ng amo ninyo na ganito, ganyan, okay, tama yun sinabi nila, pero basahin nyo pa rin ang inyong contract kung ano talaga nakalagay para sigurado. Kasi ang sinasabi lang, pag verbal lang kasi hindi mo sure kung kailan yan tatagal. So mas maganda alamin nyo kung gaano kayo katagal ang contract ninyo, 2 years, 2.5 or 3 years. Ayun guys, yan Diyos ko, yan ang papakita ko sa inyo, ganda, ayan, black na yan, ayan, yan ang gusto ko pakita sa inyo, ganda diba, wow, yan, so next pa, yan, next, wow, ganda guys, ayan, may dadaan na sasakyan so grabe, yan ang gusto kong pakita sa inyo mga guys, grabe, ganda diba, yan yung mga ngayon, huwag na tayo lumiko sana. So yun ang sinasabi ko na na paghandaan
paghandaan ninyo kung gusto niyo talaga mag-abroad. Kailangan malakas ang loob ninyo. At number 1, una pa sa lahat guys, ganito. Wag na wag kayong sobrang mahiyain. Kasi pangit ang mahiyain, at wag din kayong sobrang matampuhin, at wag rin puro simangot, puro tampo, simangot, puro tampo. Wala silang ganun. Sa ibang bansa hindi nila alam ang tampo, at hindi rin nila alam ang ibig sabihin ng simangot at tampo-tampo. So yan ang alisin natin bilang Pilipino, kasi yan yung nagpapasagabal sa ating mga pangarap sa buhay. So kung gusto niyo makapagpatayo kayo ng bahay, so walang tampo-tampo, walang simangot-simangot. Palagi ka lang nakangiti, palagi ka lang understanding. Pag may kunting mali, intindihin mo lang kung bakit. So pag ibig sabihin kasi, pag inintindi mo siya, hindi ka galit kasi kaya nga ibig sabihin iniintindi mo ang mga sitwasyon, kahit anong sitwasyon. At least hindi ka nagagalit, hindi ka nagtatampo, hindi ka nagtatanim ng sama ng loob. So yun yung ibig sabihin ng magiging ready ka para sa abroad. At saka pangit kasi yung ganun guys, yung nakasanayan nating mga Pilipino na simangot tapos tampo-tampo, ang pangit, tingnan. Oo, wala sa ibang bansa yan. Okay lang, at saka lahat ng gusto mong sabihin mo, pero nasa maayos na tono. Huwag sumigaw, huwag magmura, huwag gumamit ng mga words na nananakot ka, kundi ipaliwanag mo ng gusto kung ano talaga yung gusto mong mangyari, kung ano ba talaga yung wish mo, at ano ba talaga yung mga plano mo sa buhay. Kung ipaliwanag mo ng gusto, ganun lang, ipaliwanag lang ng gusto, kailangan lang. Kasi yun ang tinatawag na professional. Be professional, di ba? Yung hindi tayo nagpapadala sa galit natin, tampo-tampo, simangot-simangot, yan. Huwag ganun. Kailangan pagiging understanding lang tayo. Sobrang understanding lang tayo para sigurado wala tayong sinisising ibang tao. Saka makaiwas pa tayo sa tampo-tampo na yun sinasabi. Yun lang naman. Importante doon. Thank you Lord. Dito na tayo. So, may dadaanan lang ako saglit guys, at tayo ay pabiyahin na naman. May kukunin lang ako saglit. Daanan lang tayo dito. So, grabe yung init. Dito lang tayo ng parking. Maraming salamat guys. Thank you so much. At abangan natin ang part 2. Thank you guys. Ingat palagi. Bye-bye. Happy Easter everyone. And God bless you. Thank you so much for supporting my small channel. Thank you guys. Ingat palagi. God bless.